Ay nako, nagiging toxic na po masyado at sobra nang nakaka-stress ang ating political landscape. Pero ganun po talaga, lalo na sa mundo ng politika. Survival of the fittest. Matira ang matibay talaga. At madalas, ang natitira ay yung merong magagandang kalooban at magagandang puso at magagandang balakin para sa ating bansa. Yung mga toxic, yung mga bitter, yung mga walang magawa kundi ang maghasik ng kaguluhan sa bansa natin, hindi po sila magtatagal. At ano ba ang nangyayari ngayon? Hindi ba unti-unti, isa-isa, bumabagsak po sila? So pabayaan po natin sila, lalo yung mga grupong ang hilig magpakalat ng fake news. Wala naman pong kahinatnan yon. Dahil matatalino na po ang taong bayan ngayon, lalo na with social media, hindi po tayo basta-basta malilin lang ng mga taong gustong ibagsak ang ating gobyerno. Bigyan niya po natin ng konting reaction yung mga kaganapan ngayon. Unahin po natin doon sa nilabas kong senatorial lineups ng administrasyon, ng Maisog at ng Makabayan Black. May mga nagtanong po kasi sa akin, bakit daw hindi ko isinama ang lineup ng Liberal Party? So ang dahilan po kasi niyan, ang Liberal Party po hanggang ngayon ay wala pang official or unofficial na lineup. Wala pa po silang bagong update. Actually, itong balitang ito, July 3 pa. Sabi dito, Liberal Party eyes 6 candidates for 2025 senatorial slate. The Liberal Party plans to field only 6 candidates for its senatorial slate in the 2025 midterm elections. Sabi po yan ni 1st District Albay Representative Edsel Lagman. Lagman, who is also the LP party president, said there are now 4 candidates who could join their slate. He declined to disclose their names, saying he has not gotten their permission yet. Palagay ko, hindi kami maglalagay ng full slate na 12. We are not going to spread so thinly our logistics, and although maraming talents na pwedeng isama, palagay ko kailangan naming mas credible, experienced, and qualified candidates na pwedeng manalo at masuportahan ang partido hanggang sa grassroots namin. Last February, LP spokesperson Laila De Lima said former Senators Kiko Pangilinan and Bam Aquino will seek a comeback to the upper house as part of their senatorial ticket. Human rights lawyer Chel Jokno will also seek a senatorial bid again. So far, yun lang po ang kanilang lineup. Although sinabi na nga dito ni Lagman na may 4 na daw na kandidato, although hindi pa niya pwede pangalanan. So ang parang sigurado pa lang sa kanila ay si Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Chel Jokno. So yan po, maghihintay pa rin naman tayo ng update galing sa Liberal Party para malaman natin kung sino-sino ang kanilang senatorial state na malamang ay hanggang 6 na katao lamang. Okay, si Attorney Harry Roque, tuluyan na bang naglaho? So, nag-ala-kibuloy na rin pala talaga si Harry Roque. Sa bagay, yan po talaga ang style nila. Style yan ng mga DDS yan. Na kapag nasusukol sila at hindi na nila kayang ipaliwanag yung kanilang dapat na ipaliwanag sa mga hearings kung saan sila inimbitahan, hindi na lang sila sisipot, mang-iisnab na sila, at kapag sila ay inisyuan na ng arrest warrant, bigla silang maglalaho. Latest balita po natin, sabi ni Representative Dan Fernandez, the PNP is now fully engaged in the manhunt for Attorney Harry Roque, and we are coordinating closely with the National Capital Region Police Office and the Criminal Investigation and Detection Group to ensure his swift apprehension. Oy, kailangan kaya si General Torre dito? Tandaan po ni Harry Roque yung sinabi ni President Bongbong Marcos, kahit na saan kayo magtago, it will only be an exercise in futility because the long arm of the law will finally catch you. So, hintayin na lang po natin kung saan kaya magtatago si Roque. Sa ilalim kaya ng lupa o mababalitaan na lang natin nasa ibang bansa na. Sa bagay, trademark na po yan ng mga DDS. Ang dadaldal, ang tatapang, naghahamon. Pero kapag nagkabukingan na, magtatago. So kahit na saan ka man magtago, Harry Roque, matutuntun at matutuntun ka. Sunod naman po natin bigyan ng reaksyon. De La Rosa, Estrada, Villanueva, todo depensa sa OVP budget cut.
Dahil nabalitaan na po natin na more than half of the 2 billion na hinihinging budget ni Sara Duterte was cut by the House of Representatives na hindi sinang-ayunan ni Senator Bato de la Rosa. Sabi po dito sa Inquirer, tensions between senators and lawmakers in the House of Representatives could arise should the lower chamber significantly slash the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President. Sabi po ni De La Rosa, generally, based on my observation, karamihan sa amin ay for the preservation of the time-honored tradition. Ito po yung sinasabi kasi ni Marcoleta na tradisyon. So ang gustong gawin ni De La Rosa, pagbigyan na, ibigay na yung hinihiling na budget ni Sara Duterte. Magkano ba yun? 2 billion? Para lang ma-preserve yung time-honored tradition. Aba, sa panahon to, hindi na po pwede yung tradition na yan kung may nakikita ng anomalya. Hindi pa nga maipaliwanag yung ibang issue. Gusto nyo ibigay yung budget na hinihingi ni Sara Duterte? Anong klase mga senador kayo? Para lang ma-preserve yung tradisyon kahit na may nakikita ng butas, ng anomalya? Okay lang sa inyo? Kaya nakakawalang gana itong mga senador natin eh. Basta maipagtanggol lang si Sara Duterte kahit may nakikita ng anomalya, hindi kayo papalag, pababayaan nyo na lang. Isa pa, si Jinggoy Estrada. Sabi niya, paano naman magpa-function ang OVP kung tatapyasan mo ng pondo? On my part as a senator, sana i-restore na lang ang budget ng OVP. Remember, she is the second highest official of the country and she deserves some respect and dignity. Deserve niya ng respect, pero siya hindi niya nirespeto ang co-equal na House of Representatives. Tapos ang gusto nyo, i-restore, ibigay yung budget ni Sara Duterte? Nag-iisip ba kayo o nagpapatawa kayo? Hindi na po ganun kabobo ang taong bayan para hindi maintindihan na meron dapat sagutin si Sara Duterte. At nahihiya kami sa ilang senador natin kung ganyan ang way of thinking ninyo. Just to preserve the tradition, sabi ni De La Rosa, at ito namang si Estrada remember, she is the second highest official of the country. Ay, ganun. Porque ikaw ay second highest official of the country, okay lang. Kahit na hindi ka na magpaliwanag, kahit na hindi mo nasagutin yung gustong malaman ng taong bayan, only because siya yung second highest official. Kahit na may nakikita na ang COA na mga anomalya, okay lang kasi she is the second highest official of the land. Ganun ba yun, Jinggoy Estrada? Isa pa, itong si Senator Joel Villanueva, sabi niya, I cannot speak for the entire Senate. I can speak only for myself. I don't think I will agree with the slashing of budget by more than half. I have so much respect for OVP. Marami rin ginagawa ang OVP. Alam ko rin na in the past, di ganun ang perspective ng tao sa OVP. So ano bang klaseng pag-iisip meron ang mga senador natin? Samantalang unanimous po ang naging desisyon ng House members. Sabi po dito sa Philippine Star, the House of Representatives Appropriations Committee voted unanimously to cut by more than half the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President. According to Marikina City Representative Stella Kimbo, the panel unanimously decided to cut the OVP's budget from the original proposed 2.026 billion pesos down to 733.2 million pesos. Ang desisyon na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members. And with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision. 139 members ng House against dito sa tatlong senador na to. Well, hindi pa po natin alam kung sino-sino pang mga miyembro ng Senado ang kakampi sa tatlong senador na to. I'm sure meron pa rin. Dahil nakikita po natin na itong mga senador na to, hindi lang po itong tatlong to, ay hindi na po taong bayan ang nasa isip nila. Sila po ay tagapagtanggol na ng iilang tao. Nakitang-kita na may mga anomalyang nangyayari, pero pikit mata sila. All because she is the second highest official of the land and because yun po ang time-tested tradition. So, hihintayin po natin kung ano ang kalalabasan, kung anong magiging desisyon at kung magkano ang ibibigay na budget ng OVP. Next po natin, ito pong hanggang ngayon ay pinag-uusapan na naging birthday celebration ni President Bongbong Marcos na naging performer po sa concert ang international group na Duran Duran.
May mga DDS na naman na sinasabi na ito ay graft and corruption at ito daw ay impeachable offense ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito nga ba ay grounds for impeachment? Pakinggan po natin ang punto de vista ng magaling na abogadong si Attorney Rene Bueno. Generally, attending a dinner or attending a concert, or combine attending a dinner and listening to music like this Duran Duran, umating ka ng concert, ay these are not considered. These activities are not considered as a gift. Kasi yung gift na yan, depende yan sa social, cultural, and legal context. But in this case, so sa presidente, kasi kung yung special circumstances dito should be considered. Kasi birthday niya, pagkatapos magtrabaho, namigay na regalo sa mga kabataan doon sa Malacanang, ay pumunta dito sa 5-star hotel na wala namang kaalam-alam, na sinorpresa siya ng kanyang mga kaibigan. So will that be considered as a gift? Generally, it may not be considered as a gift because this is typically seen as a social interaction, an entertainment, and to strengthen the relationship of the person or the group of person who organized the event with this special person. Lalong-lalo na kung mga kababata niya ang nag-organize niya at matagal niya ng mga kaibigan at wala namang transaksyon sa gobyerno. Yan ay hindi mako-consider as a gift. Isa pa, napaka-importante sa sitwasyon na to na i-consider natin yung primary intent of the person attending the dinner and the concert. Because if the primary intention of the person attending the dinner and the concert is to socialize, entertain himself, and strengthen the relationship with the group of persons or friends na nag-invite sa kanya to attend the dinner and the concert because it is his special day, definitely it will not constitute as a gift. Remember, ang pinaka-keyword that main factor kaya nila inaakusahan ng presidente is because of the fact that the president accepted daw a gift from group of friends and group of persons. But in this case, I will not consider this one as a gift because the primary purpose of the person attending the dinner and concert is to socialize, to entertain himself kasi birthday niya eh. Sino ba ayaw mag-celebrate during his birthday? Diba? Lahat tayo, gusto natin, pag birthday natin, masaya tayo, nakikinig tayo sa musika, kumakain ng masarap na pagkain, at gustong-gusto natin na makakasama natin ang ating mga kaibigan, kaklase, kasama sa opisina, lahat ng tao na malalapit sa atin ay gusto nating makita tuwing birthday natin in order for us to strengthen our relationship with them, di ba? So if that is the case, it will not constitute as a gift and therefore the person or the public official should not be held liable for graft or bribery or under any special laws or the revised penal code. Ayan, sa tingin ninyo, may grounds nga ba para kasuhan si President Bongbong Marcos? And lastly, humihingi po tayo ng dalangin para kay Doc Willie Ong. I'm sure alam niyo na po na si Doc Willie Ong was diagnosed with sarcoma, isang klase ng cancer. At yung kanyang sarcoma ay yung panamang hindi ordinaryo. So a few days ago, siya po ay naglabas ng kanyang video kung saan ipinaliwanag niya yung kanyang sakit. Pero a few days ago, siya po ulit ay nakaranas ng matinding sakit. At ang balita ay siya ay nagkaroon ng sepsis. And yet, nakapag-video pa po siya. Ito po ang kanyang mensahe. Ow. Sakit yan. Sakit yan. Sakit ang buko. I check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Anong ginawa niyo? Binash na ako ng binash. Sumaba-sobra loob ko.
May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. I saw my mom. My mom died. Nandun siya. Tinukuhan na niya ako eh. So ayan, napakinggan po natin si Doc Willie. At ang sabi niya, tingin niya kaya siya nagkaroon ng ganyang sakit ay dahil sa sobrang stress. Very ironic na sa isang doktor, isang magaling na doktor, na napakaraming natutulungan through his videos. Tapos dadapuan siya ng ganyang sakit. So talagang wala pong pinipili ang cancer. At ang payo niya, wag po tayong magpaka-stress. Kaya nga sabi ko kanina sobrang stressful na po ang mundo ng politika. Again, let us all pray for Doc Willie. Sa mga commenters po natin, wala pong masama mag-comment dahil kanya-kanya po tayo ng sinusuportahan, kanya-kanya tayo ng pananaw, ng reaksyon, ng opinion. Pero, maging tao naman po tayo. Let us be civil. Wala po sanang katoksikan. Dahil kung ipipilit niyo yung katoksikan ninyo, wala po kayong puwang sa channel na ito. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.